Yung inaakala mong he is the one that could make you happy for the rest of your life, yun pala, he is the right one who will make your life a living hell. Hindi mo inaasahan, nasasaktan ka niya, physically, magkakaroon ka ng pasapasa, at ang pinaka-worst dito, meron kang biyenan na nakikialam sa relasyon nyo. Diba? Kakaiba. Pakinggan naman natin ang kwento ni Ate Girl. Sabi niya dito, be careful who you love. It was 3 years ago, since I let you take control of my life, trusted you with no doubts. When you promised to take care of me, love me, however, after a year, you've changed because of you realizing you still love your ex-girlfriend. You planned out to propose, but engagement is since your mother doesn't want you to be married and you do so because you are indeed mama's boy. Traumatic experiences, and I still remember them every single day of my life. All of a sudden, I was crying because you made me not enough and still abused me. You make it a routine. Sabi niya, after how many dates, hindi na daw ako makakilala ng tulad niya na pinagsasama ang savings in one, hindi manloloko, maalaga, at marunong magluto, etc. For me, hindi ko pala kailangan maniwala sa sabi-sabi kahit gaano na kayo katagal at nagkakasama dahil kabaligtaran ang mga nangyari sa mga sinabi niya. Ngayon, hindi na ako takot mag-isa. Kung ganito lang din, ulit ang sasamahan at mararanasan ko. Yes, I regret to inform you that it was a big regret. I shared my soul, heart, and life with you. Yet, I accepted that you were my past, experiences that I no longer experience in my present life. Saklap, pero life is life. Traumatic, oo. I am moving forward, moving all I need. Sa mga manggagamit na lalaki dyan, wag namang ganyan. Babait-baitan sa babae, sa unang date and all, pero sasaktan mo lang din kapag na-deceive mo na. Mas okay na wag mo na lang guluhin kesa sisiraan. Physically, mentally, emotionally, sasaktan mo lang din naman. So, hashtag moving forward, hashtag love yourself first, and hashtag kwentong katotohanan. Tignan naman natin yung mga pictures nila. So, isa-sensor ko, syempre, para for privacy. Pero, ramdam mo talaga yung sweetness dito sa photos na ito. And masasabi mo na, sana all makakamit din ako ng mga katulad nila. Para naman maging masaya din ako. Meron din iba na magsasabi na, maghihiwalay din kayo. However, hindi mo talaga alam kung ano yung totoong nangyayari. Kasi ganito pala. Ayan. So, nakakalungkot kasi meron din palang mga ganitong eksena. Mga battered girlfriend or even battered boyfriend. So, it's a case-to-case basis, no? So, makikita nyo, kawawa talaga si ate girl dito kasi sabi niya, it's a routine. So, parang paulit-ulit pala siyang nilalagyan ng mga marka sa kanyang skin. O, di ba? Nasira ang kanyang skin. So, parang hindi na nawapoys talaga siya. So, ang mahirap din dito is kapag mama's boy ang boyfriend mo, partner mo, o kaya asawa mo. Kasi parang hindi nagdedesisyon sa sarili niyang diwa yung boyfriend mo kapag merong isang manugang or biyanan or basta mga ganon na sila yung taga-approve bago magbigay ng decision ng asawa mo, no. So yan yung isang challenge kapag you are engaging in a serious relationship or leveling up into engagement o kaya sa kasal. And ang masaklap pa, kapag natuklasan mong hindi pa naka-get over pala yung boyfriend mo or girlfriend mo sa mga ex nila. So, there's a possibility na ikaw talaga ay isa palang panakip butas. Kaya, napaka-challenging kapag ganito yung sitwasyon ng relasyon mo. Nasama pati yung mata ni girl, no?
So makikita nyo na mukhang talagang nilalagyan niya pati sa face, tapos tinamaan yung eyes niya, kaya nagkaroon ng pasa yung mata niya. Ito yung nakakalungkot, no? Nakakagulat at nakakatakot. Kaya kapag ganito ka-violente yung partner mo, lalo na kapag hindi pa kayo kasal or hindi pa kayo engaged, nako, huwag ka nang mag-isip at i-end mo na yung relationship nyo. Tsaka, if worst come to worst talaga, mag-file ka na ng case bago mahuli ang lahat. Ayon naman sa RA or Republic Act 9262, ito yung violation ng mga karapatan ng mga babae at kanilang mga anak, no? And children, violence against women and children. Wherein, nakitaan naman natin yung mga ebidensya, no? May mga pasa-pasa yung katawan ng girl, tapos pati yung mata, hindi pa pinalampas. So, nakakatakot talaga yung mga ganitong partner. So, hindi lang physical ang apektado kay girl, yung safety niya, tapos yung emotions, yung mental health niya, and syempre, no, hindi lang yung lalaki ang posibleng involved dito, kundi there are other parties na pwedeng involved, such as yung mga konsentidorang mga nanay na medyo sulsul sa kanilang anak na mama's boy. So, nakakatakot talaga pag ganito yung mga husband mo. Pero, syempre, this is a case-to-case basis. Para sa akin, kapag ganito na yung nararanasan mo bilang isang girlfriend-boyfriend na very violent na ang partner mo, iwan mo na siya. Kasi, kapag hindi mo pa pinigilan yung sarili mo or yung relationship nyo, magpapatuloy pa rin yung cycle of violence. Ikaw din ang magiging kawawa in the future. So, hindi na umuubra yung, kasi mahal ko pa siya eh. So, bahala ka kung gusto mong mag-suffer or gusto mo to set yourself free. Hindi ko exactly na-experience yan, but then, may mga kakilala ko na similar experiences din na nilalagyan talaga sila, merong mga pasa, and the best solution talaga is iwan na nila. Pero kung dumating talaga sa part na talagang there is an injury, alam mo yon, yung umabot pa talaga sa ganon, syempre, mag-file ka na ng case. So, asuhan mo na lang siya and iparamdam mo sa kanya na mali talaga ang ginagawa niya, hindi lang for you, kundi nagiging violation na siya under the law. So, nakakalungkot, nakakatakot, and dapat iwasan natin ang ganitong klaseng partner. Sana may natutunan kayo dito sa video about sa experience ni ate girl na nag-suffer talaga sa kamay ng kanyang manipulative and very violent na boyfriend. So, always remember to choose your peace, inner peace wisely. Ayan, kaya piliin nyo kung sino yung mamahalin nyo. Kilalanin niyo muna bago kayo mag-commit or bago niyo sabihin ang matamis na yes. Kaya follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. And yes, thank you for listening. Have a nice day and sa susunod na story ulit.